Hi, good afternoon. Again, this is Cherry Salvador for Frontera Online. Casey Cherry Salvador from Zamboanga, your virtual assistant. And I know I should be sleeping already. It's 4 p.m., the 23rd of December. Merry Christmas tayo bukas. So, pero ito ako, I'm still concerned sa mga latest trending na mga status, mga issues natin sa Pilipinas. And etong isang post ni Pebbles de Asis, idol ko yan, magaling mag-comment yan. I just saw her video and I really thought that I should also share my opinion kasi medyo crucial to, right? So, she was talking about yung comment ng Gabriela tungkol sa atin na Miss Universe. Now, I know this Gabriela organization or what not you call it, ever since talaga mga palaban yan dyan sa Manila. But, other than that, wala na akong alam tungkol sa kanila. But I guess this time, kung totoo, nag-comment kayo ng ganyan, I don't think that's right. Okay? Pebbles was right when she said on her video na bago ka manalo sa isang pageant, even just a simple pageant sa barangay or sa city, maraming pagdadaanan yan. And I, for one, know about that. Check my YouTube channel, check my records in Zamboanga. I do some pageants, okay? Ever since my daughter won in the national pageant ng Itbulaga, yung Little Miss Philippines, 1995, yun na ang naging career ko. Although I'm a registered nurse, pero medyo nag-concentrate ako sa mga pageants because I was bringing up my daughter, tapos gumagawa kami ng TV show, ako mismo nagdidirect, at the same time gumagawa rin ako ng pageants in Zamboanga. So ang laking hirap po ng isang candidate para makamtan lang yan, yung crown na yan. And after sa nangyari sa kanya na nagkamali pang host, yun Miss Universe natin, nagkamali pang host, then and you know, the prim and proper and the yung reaction niya was very sabihin natin civilized. She doesn't deserve your comments, Gabriela. You know, you should be thankful and you should be proud to have yun won itong title na to, kasi nagre-represent kayo ng babae, di ba? Mga makababae kayo. So why talk about na mga Amerikano, mga base dito? I hope hindi totoo to. I'm trying. Could anybody just send me the link kung saan sila nag-comment ito mga Gabriela na to? I mean, what are you talking about yung mga bases na Amerikano, mga ganyan? My God. Kung ano man nangyayari doon, mga babae tayo yan. Ginusto natin pumasok sa kabuhayan na ganyan. Ginusto natin mangyari yan for certain reason. Siguro kung na-rape and then siguro di mag-file sila ng case or something. Pero yan ang ipaglaban nyo, yung gobyerno natin, kung papansinin ba sila. Kay ever since man na wala man nangyayari sa mga kaso natin, not only for this mga cases ng mga babae, maski nga mga namatay, mga ampatuhan, massacre doon, hindi nga nare-resolve. Yan ang ipaglaban nyo. Huwag nyo nang pukpukin ang ating representante na nagbigay honor sa atin after how many years ngayon nang ulit. Pukpukin nyo pa, sasagot lang niya tungkol doon. Pebbles was right. When you're in Rome, do what Romans do. Wala ba kayong mga anak na pumasok sa pageant? Para hindi nyo alam kung gaano kahirap?
And then you're forced to answer such question na nasa bansa kanila. Ano ko kontra siya, which Pebble said sa video niya na ano sasabihin niya na ang daming ginawa ng Amerikano. Well, actually anong sasagutin ng Amerikano sa atin? Na yung mga babae nyo din. My God, not only the Americans. Bakit yung Spanish pala? Paano na lang kung sinabi din ng ano mga iba diyan na bakit yun mga Espanyol para diyan, like ako, Salvador ako, I'm a product of someone na sa mga na-colonize nag-colonize sa atin, like the Spaniards. Di kasalanan din siguro ng lola ko na pumatol sa pare or whatnot. But this is not the time to be talking about that. There are more relevant issues. Magpapasikat kayo sumasakay na naman kayo sa trending para sumikat yung organization nyo. I don't wanna go against you guys, but you should not be also hindi din kayo dapat magpukpok ng tao na wala namang ginawa, kundi magbigay lang ng honor sa atin. Even to the point na nagkamali yun announcer, tingnan nyo naman, ang prim and proper siya. Because, well-trained yung tao. Tama si Pebbles. When we send out a candidate, kasi dati din kami, may sinend din kami, I think it was Miss Kuram, pinadala namin sa UK para lumaban. Ano din, ang daming hirap, ang daming training. You know, my daughter alone, when I trained her para sa Itbulaga, my God, sobra. Ang mga nakakaalam, my God, you wouldn't believe na nung ginawa ko para matrain lang yung anak ko para manalo lang sa Itbulaga. And then the expenses na ginastos namin, kahit sabihin mo, libre lahat, wala, may gastos pa rin ang parents. So, yun pressure pagdating namin sa Manila, I cried on stage. Kasi, yun kinakantahan kami ni Vic Soto, I was really emotional to be standing there sa stage na ang anak ko lang nagdala sa akin doon. So, I know how it feels when you're standing in front ng mga tao and it is a contest na hindi mo alam kung manalo saan ka. Mararat ka Ako lang nga nanginginig yung kamay ko, tumayo lang ako doon sa harap ng tao doon during the mother and daughter portion ng Itbulaga sa Little Miss Philippines. Nanginginig ako na sa takot. And this young lady, at her age, bata pa rin yan So, ano man ang experience, and this is for siguro the first time for her to be, nandun sa Las Vegas, nandun, representing ng Pilipinas na kananalo lang ng Miss Earth. So, ang laking pressure sa kanya. So, ito ang dapat natin i-appreciate, Despite all the pressure sa kanya, yung mga malayo sa pamilya, and then, ang mukha niya, kung natalo siya pagbalik, she was able to get to, palagpasan lahat niyan, nanalo siya, she did her best. Tapos, eto kayo, gaganyanin nyo yung tao, kawawa naman. Buti pa ang first runner-up ng Bangladesh, sinuportahan pa siya, pinagtanggol pa siya. Kayo ka mismong Pilipino kayo, kasi kayo mga babae pa naman kayo, nare-represent pa naman kayo ng babae. Wag ganyan. My God, kung anak ko yan, it so happened my anak got married early, although I was really hoping that she would have the chance to compete kahit international paglaki, nationwide paglaki niya, pero nag-asawa ng maaga. That's her path. But anyway, alam ko ang hirap ng mga kandidata. Nagte-train po ako ng mga beauty contestants, nagdi-direct po ako ng pageant. Wag naman tayong ganyan. Kahit simpleng pageant lang nga dito sa municipality namin, makita mo kung paano ang isang candidate may kanya-kanyang storya yan. Kahirapan, nervyos, pagdating sa pageant. Tapos ganyan ninyo lang, mga Gabriela, wag. Okay?
may mga anak kayo, imagine nyo na lang kung anak nyo yun. Kahit ano pang sagot niya doon, siguro maintindihan nyo. Kasi in a pageant, it's not sometimes it's not really what you say, it's how you say it. May poise ka with all the grimace na maganda, and the poise, the personality and everything when you pag nagsalita ka, yun naman nakakapagpanalo. Bakit correct ba talaga ang answer ng mga previous na winner? Maiba nga medyo baluktot, but yun poise nila, yun projection and everything, that ito ang nagka-count. Kayo naman, pinersonal nyo naman yung answer niya. Bakit? Sigurado kayo na ayaw ba ng Pilipinas ng Amerika? Baka yan lang ever since tumutulong sa atin? Or nagko-control ba sa atin? Whichever, I don't know. Political na yun yung iba, pero wag ganun, okay? So, congratulations, more power kay Pebbles. Nagme-message ako sa iyo, di ba? Bawa ko sa iyo, continue your good works. And then sa Gabriela, wala po tayong personalan. Babae lang din po ako. Wala man akong grupo na nire-representang babae dito. Pero I have my experience to back me up when it comes to pageant, when it comes to sa mga training or ng candidate, at saka naka-experience na rin ako nanalo ng nationwide. Kaya sana maintindihan niyo ako, and if you can try to say sorry sa atin na magandang Miss Universe, mas maganda po. Kawawa naman si Pia. She doesn't deserve those treatment from you guys. Okay? So, yun lang. And I hope naintindihan ako ng publiko. I'm just trying to say my sentiments again. Ito tungkol sa ginawa nila kay Pia, which is not deserving. Thank you. Good afternoon. Matutulog na po ako. Bye!